Posibleng babala sa mga kritiko at mga mambabatas ang maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na siya'y tatakbo sa pagkapangulo ayon sa isang political strategist. Pinalutang din po ng political strategist ang posibilidad na makaharap ni Duterte si dating Vice President Leni Robredo. Narito ang aking report. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Isang araw matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ang kanyang plano na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, iginit ng isang political strategist na malinaw ang mensahe ni Duterte para sa mga kongresista. Congressmen, kung maglalabas kayo ng dumi sa akin or if you're going to help in this investigation and really try your darndest to nail me down, you've got 2.5 years, you've got 2 years. And then it's going to be me. Sa gitna ito ng nakahaing impeachment complaints at kaliwat ka ng tirada ng mga mambabatas laban sa kanya. Think very, very carefully about your political future before you participate in these hearings and on how you vote. Clearly, this is a way to steal the thunder away from her upcoming impeachment complaints and upcoming impeachment hearings. Ayon sa strategist, kadalasan ay hindi nagwawagi ang mga politikong maagang nag-aanunsyo ng kanilang political move. Pero shifting a narrative and hanging a negative on your critics. Bakit? Kasi anything they do to her now, kahit anong bato sa kanya ng kritiko, sasabihin niya, it's because I'm the front runner for the presidential race. And I announced already, pinopolitika ako. So, good one-upmanship and good political chess. hindi pa inanunsyo ni Duterte kung sino ang makakatandem sa 2028. Pinaugong nito Miyerkules ni Senador Robin Padilla na pasok sa pagka-bise si presidential sister Senador Amy Marcos. Pero para kay Herman, posibleng makatunggali ni Duterte si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na malakas ang boto sa Gen Z. Kung sino magiging katandem ni Robredo, dapat anya ay personalidad na malakas ang karisma sa taong bayan. But if you take a Leni Robredo and then you pair her with somebody with populist appeal that can match a Duterte, for example, an Erwin Tulfo, yan, laban ako dyan. Leni Robredo siguro at saka yung mga kasama niya sa liberal. Ayaw mo? Ha? Wag, mahirap yan. Pero nag-uusap kayo. Alam mo, pag tumakbo ka na naman, problema, sabi ko nga din sa CCOS ko, katatapos na natin mga banat, babanatan na naman tayo after. Ayun, ayoko na, pati pamilya ko, ayaw na ng mga intriga, mga ingay. Sinabi naman ng Malacanang na hindi pa iniisip ng Pangulo ang mga isyong ito, lalo't na para sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN. Hindi rin nila nasindak ang Pangulo sa planong pagtakbo ni Duterte. Ace Cruz, Newslight.